Maiinit na balita ngayong tanghali. Armed Forces of the Philippines paiigtingin ang intelligence at cyber defense kasunod ng pagkakahuli ng umano'y Chinese spy sa Pilipinas. Paglalabas ng 30 billion pesos na pondo para sa pensyon ng military at uniform personnel, aprobado na ng Department of Budget and Management. Pangalan ng siyam na kumakandidato na nakakuha ng TRO mula sa Korte Suprema kasama na sa balota. Issue ng iligal na droga muling tinatalakay sa unang Quadcom hearing ngayong 2025. At President Donald Trump nakapanumpa na bilang bagong presidente ng Amerika. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing walang anomalya sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act. Ito ang binigyan diin ng Pangulo matapos ipahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang 2025 GAA kasunod ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 budget. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Pinag-aralang mabuti ang 2025 General Appropriations Act o GAA bago ito nagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang pagtiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, alam mismo ng dating Pangulo na hindi maaaring lagdaan ang panukalang budget ng may blankong halaga o walang nakalagay na items. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Giit ni Pangulong Marcos, maaari naman tignan mabuti ang kopya ng 2025 budget na naka-upload mismo sa website ng Budget Department kung mayroon ngang irregularidad. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at malisyoso ang sinasabing may blankong halaga o items sa 2025 GAA. Dapat anya itong kondenahin bilang isang kriminal na gawain. Sa pahayag naman ng Department of Budget and Management, ang bill na ipiniresinta at nilagdaan ng Pangulo ay kumpletong dokumento. Wala rin itong blankong pahina o nawawalang detalye. Sa anumang pagkakataon, hindi maglalabas ang executive branch ng GAA na may blankong pahina o numero. Nito lamang weekend, isang podcast na kasama si dating Pangulong Duterte, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na may mga blankong items sa inaprubahang BICAM report ng GAA. Karamihan anya sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations na siyang tinutukoy ng dating Pangulo, kaya invalid na may tuturing ang 2025 budget. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate,
but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinuna ng ilang mambabatas ang kawalan ng transparency sa Bicameral Conference Report para sa 2025 General Appropriations Bill kung saan lumutang ang mga issue ng blankong item. Ayon kay Representative Arlene Berosas, wala siyang kopya ng report at nanawagan ng transparency sa proseso ng Bicameral Conference. Pinagtibay na ang nasabing report ng Kongreso at nilagdaan na rin ni Pangulong Marcos Jr. Nauna nang pinabulaanan ng Pangulo ang anumang anomalya ukol dito. Matagal na naman namin sinasabi yun, ng transparency sa bicameral conference. Dapat transparent talaga yun. Dapat kita ng taong bayan in every step of the way kung ano yung ginagawa, ano yung binabago, ano yung from previews to now. Hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na bersyon ng Sex Education Bill sa Senado. Sa kabila naman ito, kinikilala ng Pangulo ang halaga ng sex education na maituro sa mga kabataan, partikular na ang tungkol sa anatomy ng reproductive system. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto o hindi aaprubahan ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 na bersyon ng Senado kung ito ay lulusot bilang pinal na panukala ng Kongreso. Partikular na tinukoy ng Pangulong Senate Bill number 1979. I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Ayon kay Pangulong Marcos, may ilang provision sa panukala na ito na hindi nararapat na ituro sa mga bata, lalo ang ukol sa sexualidad. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how that every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na mahalaga ang sex education sa mga kabataan gaya ng magiging resulta ng maagang pagbubuntis, gayon din ang tungkol sa sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon naman kay Senator Rizzo Ontiveros na isa sa author ng panukala sa Senado, bukas siya sa pagsasaayos nito. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Isinama ang sex education bilang bahagi ng school curriculum ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na nag-eedad na 10 hanggang 19 na taong gulang noong 2012. Kasunod ito ng pagkakapasa ng Reproductive Health Law, bagaman hindi inoobliga ang mga pribadong paaralan na isama ito sa kanilang school curriculum. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Marcos sa panukala ng Metropolitan Development Authority o MMDA na magpatupad ng mas maagang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno upang makagaan sa daloy ng trapiko sa gitna ng planong rehabilitasyon sa EDSA ngayong taon. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-aaralan nila itong mabuti at kukonsultahin ang lahat ng stakeholder. Yes, I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. Ipinapanukala ng MMDA ang alas 7 ng umaga
hanggang alas 4 ng hapon na work schedule sa government offices. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naharang ng Bureau of Immigration ang isa na namang babae na biktima ng sinasabing mail order bride scheme. Base sa impormasyon ng Bureau of Immigration, napigilan na makaalis ng Pilipinas ang 22 anyos na biktima noong January 14 na papunta sana ng Shanghai, China. Ayon umano sa biktima, bibisitahin niya ang kanyang asawa na isang Chinese national. Subalit agad na nagduda ang immigration officers dahil sa magkakasalungat na pahayag nito ukol sa kanilang kasal, gayon din sa mga dokumento na kanyang hawak. Kalaunan ay inamin ng biktima na nagkakilala sila ng nasabing Chinese national sa isang online app noong November 21, 2024 at agad ring nagpakasal 2 araw matapos magkakilala kapalit ang halagang 50,000 pesos. Sa ilalim ng nasabing mail bride order scheme, ikinakasal ang isang Pilipina sa isang dayuhan kapalit ang pagtatrabaho kung saan hindi siya bibigyan ng kabayaran dahil sa sila ay kasal sa kanilang foreign partner. Na-turn over na ang biktima sa Interagency Council Against Human Trafficking para sa ibayong investigasyon at paghahain ng kaukulang reklamo. Nahuli ng National Bureau of Investigation ang isang Chinese national na nangongolekta ng impormasyon. Ayon sa AFP, noong nakaraang taon pa nagsimula sa pang-espiya ang nahuling dayuhan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Isang Chinese national ang nahuli ng National Bureau of Investigation nitong Biyernes ng gabi sa Makati City na umano'y nag-espiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Kinilala ito na si Deng Yuanqing, isang software engineer. Kabilang sa kanyang minamanmanan ang mga base militar, kampo ng pulisya, EDCA sites, mga opisina ng LGU, airports at seaports, shopping malls at iba pa. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NDN 2628. Nakamount dun yung kanilang mga espionage equipment. Ayon sa NBI, wala itong maipakitang permit o lisensya ng kanyang pagkuha ng impormasyon. Pero nasa halos 5 taon na itong nananatili sa bansa. Yung nahuli po natin, isang Chinese national na based on our open source intelligence with the assistance of our Armed Forces of the Philippines, is a graduate ng PLOST. PLOST ang tawag dyan. It's PLA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army. With address in Nanjing, Jiangsu, China. Na-recover sa suspect ang isang Toyota RAV4 na animoy ordinaryong sasakyan lamang. Subalit sa loob nito ay mayroong mga makabagong gamit pang espiya. Ayon sa NBI, hindi available sa bansa ang mga ganitong uri ng kagamitan. We found out na meron silang LiDAR sensor which is capable of creating a 3D image of the target structure. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit ito in terms of mapping and navigation, artillery and guided missiles, logistics and supply chain for military operations. Kasamang nahuli ng Chinese ang 2 Pilipino. Isa sa mga ito ay kanyang driver, isa naman ay assistant. Itinanggi naman ng isa sa 2 Pinoy na may kinalaman siya sa pang-espiya. May kooperasyon ka dito? Wala. Sa utos ng Chinese national ay gumagalaw sila upang mag-ikot, dala ang mapa ng iba't ibang lugar sa bansa. Pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, ang next target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. So hindi na po namin hinintay na magpuproceed sila sa Visayas, kinuha na po namin through interdiction operation.
Bukod sa mga ito ay may 3 pa silang kasabwat sa China. Ang isa ay babaeng financier na alias Wang. Ang 2 naman ay hardware engineer. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, noon pang nagdaang taon nagsimula ang pang-iispiya ng China. Nagsimula yung espionage operations ng China even prior to the apprehension or capture of the equipment last year. But nakita po natin na just recently, very recently, yung paggamit po nila nitong mga equipment na ito. So kasi bagong technology po ito na ginagamit nila. That is why nakafocus rin po tayo dito. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung posibleng may connection ito sa mga na-recover na drone noong nakaraang taon sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi pa ng AFP, posible rin na target ng mga ito ay mga military camp. Yes, that is very possible. And also when we looked at the areas that were the areas that this group went to, nakita namin na mga EDCA sites yung iba, no? So it's very possible that the coordinates and the topography could be used for military purposes. Ito na ang pangalawang beses na may nahuling Chinese national na nag-espiya sa bansa. Noong nakaraang taon, isang Chinese din ang mag-isang nahuli sa kayang isang sasakyang may mga kahalintulad na kagamitan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paigtingin pa ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang intelligence at cyber defense kasunod ng pagkakahuli sa isang sinasabing Chinese spy at 2 Pilipino na sangkot umano sa espionage activities o pag-espiya dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, nangako ang AFP na lalo pa nilang palalakasin ang comprehensive archipelagic defense operations. Gayun din ang pag-review at reorganization para mapag-ibayo pa ang kanilang kakayahan sa usapin ng seguridad ng bansa. Dagdag pa ng AFP, sa ngayon ay patuloy silang gumagamit ng mga makabagong teknolohiya para sa intelligence, surveillance at reconnaissance systems. Gayun din ang pagprotekta sa mga critical area gaya ng mga kampo at iba pang may kaugnayan sa General Security of Military Information Agreement. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng pondo para sa pensyon ng military at uniformed personnel. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, magkano ang pondo na ito at ilang uniformed personnel ang makikinabang dito sa pensyon na ito? Yes, ay aabot sa 30.409 billion pesos ang inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa regular na pensyon ng mga military at uniform personnel o MUP para sa first quarter ng 2025. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, pagtupad ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na matugunan ang pangangailangan ng mga MUP at kanilang pamilya pagdating sa pambili ng gamot o pagkain. Ang mahigit 30 billion pesos ay chargeable sa Pension and Gratuity Fund sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. 16.7 billion pesos dito ay bibigay sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters proper at sa Philippine Veterans Affairs Office sa ilalim ng Department of National Defense. 13.3 billion pesos naman ay pagkakaloob sa attached agencies na Department of the Interior and Local Government tulad ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at National Police Commission. Sasagutin rin ito ang pension na 2,836 na retired uniform personnel ng Philippine Coast Guard na nagkakahalaga ng 350.68 million pesos. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Ipinatutupad na sa mga pamilihan ang maximum suggested retail price ng imported rice na 58 pesos kada kilo.
Kaugnay ito ng target ng Department of Agriculture na mas mapababa pa at gawing stable ang presyo ng bigas sa merkado. Narito ang report ni Mia Alonzo. Plano ng Department of Agriculture na mapababa pa sa 55 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported rice sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipagpapatuloy ng kagawaran ng monitoring nito hanggang sa mga susunod na araw at matapos ang 2 linggo ay posibleng ibaba pa nito ang maximum suggested retail price o MSRP sa 55 pesos kada kilo. For 2 weeks, we'll review the MSRP and ang target may baba pa siya sa 55 pesos by in 2 weeks time. We're happy to note na maraming palengke sa Metro Manila yung compliant doon sa 58 pesos na maximum suggested retail price natin. Epektibo na ang 58 pesos na MSRP sa kada kilo ng imported rice sa mga pamilihan simula kahapon January 20. Ilan nga sa mga pamilihan na nagpatupad at sumunod na sa MSRP ay ang mga pamilihan sa mga lungsod ng Las Piñas, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Malabon at Navotas. 2 pamilihan ang namonitor ng DA na hindi pa ganun nakasusunod sa MSRP tulad ng Guadalupe at Pasay Public Market. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, wala pa namang aksyon sa mga ito kundi purely monitoring muna ang kanilang isasagawa. Ayon naman sa ilang mga retailer, nakadepende nila talaga sa mga supplier ang pagbaba ng presyo ng bigas na ibinebenta nila. Kung kaya naman talaga, kung makakakuha kami ng mababa, wala namang problema. Susunod lang naman tayo dun. Hindi naman tayo pwedeng itaas natin. Kaya naman pakiusap ng mga ito na sana matutukan ang mga supplier na ibaba ang kanilang presyo nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sang-ayon naman dito ang ilang mamimili. Mahalaga ang bigas kasi yan ang tanging pagkain lang ng tao. Yan ang hinahanap ng mga tao sa palengke. Ako na ano pa nga ako bumibili dyan sa Kadiwa. Nakabili ko hanggang 12 kilo para lang sa pang-araw-araw namin. Kasi marami rin ako pinakakain, mga apo ko, mga manugang ko. Kaya kulang sa amin ang 5 kilo araw-araw. Kaya naman bunsod dito, magpapatuloy at paiigtingin pa ng Department of Agriculture ang monitoring sa naging implementasyon ng maximum suggested retail price sa imported rice na 58 pesos kada kilo sa mga susunod na araw. Inaasahan naman na matapos ang 2 linggo ay ibababa ang MSRP mula 58 pesos sa 55 pesos kada kilo ng imported rice. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang haharap mamayang hapon sa Land Transportation Office ang driver ng sasakyan na nambangga ng enforcer sa Santa Maria, Bulacan noong nakaraang linggo. Ngayong araw ay magsasagawa ng pagdinig ang LTO kung saan pagpapaliwanagin ang naturang driver kung bakit hindi siya dapat matanggalan ng lisensya dahil sa insidente. Mula sa Quezon City, alamin natin na detalye kay JP Nunez live. JP, posible bang ma-revoke ang driver's license ng driver na yan? Ella, yun nga yung posibleng maging desisyon ng LTO at inaabangan nga natin sa Land Transportation Office o LTO kung sususpindihin lang o tuluyan na bang ire-revoke nila yung lisensya ng driver na ito na nakabangga sa isang enforcer sa Santa Maria, Bulacan noong January 14. Kapag napatunayang siya ay improper person to drive a motor vehicle o hindi karapat-dapat magmaneho ng sasakyan, ay pwedeng tuluyang ma-revoke yung kanyang driver's license. Yung kaso ng driver mas mabigat dahil merong serious physical injury na naidulot sa traffic enforcer na na-injured. Mamayang 1:00 ng hapon, isasagawa ng Intelligence and Investigation Division ng LTO yung hearing sa kanyang kaso. Inaasahan nga na pupunta sa central office ng LTO ang driver at may-ari ng sasakyan para magpaliwanag. Sa naunang pahayag ng driver, inamin naman nitong inaantok siya kaya niya nabangga ang enforcer. Patuloy pa rin naman ang paalala ng ahensya sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho sa kalsada upang makaiwas sa mga aksidente
at hindi rin naka-aksidente o hindi rin maka-aksidente ng ibang mga tao. Sa ngayon, Ella, inaantabayanan na lang natin yung posibleng pagdating ng driver dito sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa kanilang central office sa Quezon City. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Plano ng Commission on Elections na ilipat ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa 2028 presidential elections mula Oktubre patungong huling linggo ng Hulyo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mas mahabang panahon ang kakailanganin upang maresolba ang mga nuisance cases at para makapaghain ng apila sa Supreme Court. Samantala, muling mag-iimprenta ang COMELEC ng 73 milyong balota para sa 2025 elections matapos maantala ang proseso dahil sa TRO mula sa Korte Suprema. Kasama na sa bagong balota face template ang 9 na mga kumakandidato na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Pinakahuli sa mga nakakuha ng TRO ay si dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Mula sa Binyan, Laguna, may report si Dante Amento live. Dante, pinal na ba yung ballot face template na yan o posible pang mabago bago magsimula ang printing? Magandang tanghali, Ella. Alam mo, sa ngayon ay hindi natin masabi maging ang Commission on Elections kung ito ay pinal na. Dahil nga may inaabangan pa sila, Ella, na maaaring isang temporary restraining order na ilalabas ang Korte Suprema ngayong araw. Pero kanina ngang madaling araw, Ella, ay natapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang 1,667 ballot face template at gayon din yung serialization nito. At handa na rin itong ilalagay ng COMELEC sa kanilang website kasama na sa bagong hitsura ng balota ang 9 na mga kumakandidato na nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema, isang senatorial aspirant. At ang pinakahuli nga, Ayla, ay kahapon na nakakuha ng TRO ay si dismissed Mandaue City Cebu Mayor Jonas Cortez. Sa ngayon, Ayla, minumonitor nga muna ng COMELEC kung may posible pang restraining order na ilalabas ang kataas-taasang hukuman mamaya. Kapag wala na, ay mamayang gabi may lalagay na sa website ang mga ballot face template. Inaasahan bukas ay makapag-imprenta na sila ng mga bagong balota sa National Printing Office o NPO. Pero kung sakali, Ella, na may panibagong TRO na ilalabas, lalo na kung national aspirant, ay hindi muna matutuloy ang ballot printing bukas. Posibleng tatagal pa niya ito muli ng 3 araw para makapag-imprenta ng mga balota. Kailangan pa kasing ulitin ulit ang 1,667 ballot face templates. Gayon din yung paglalagay ng serial sa bawat balota. Pero sinabi kanina, Ella, ni Chairman Garcia, itutuloy nila yung gagawing mock election dyan sa Sulu sa darating na Sabado. Yan man ang ating update mula dito sa Laguna. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tikom ang bibig ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa posibleng pagpapalawig ng kanyang termino. Sa ngayon niya, tututukan muna ng PNP ang paglaban sa 3G at 1F para sa seguridad ng eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang 3G ay sumisimbolo sa guns, goons at gold, habang ang 1F naman ay ang fake news. Narito ang report ni Lea Ilagan. Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung palalawigin ang termino ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, na nakatakdang magretiro sa susunod na buwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinukonsidera nila ang magiging implikasyon ng pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya ngayong panahon ng kampanya at nalalapit na eleksyon. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on. At the very least until after the elections. Ayaw munang magkomento ni General Marbil sa posibleng ekstensyon o pagpapalawig ng kanyang pananatili bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay General Marbil,
Nakatutok sila sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para sa papalapit na halalan. Sa katunayan, pagtutuunan ng pansin ng PNP ang paglaban sa guns, goons at gold o yung tinatawag na 3Gs 100 araw bago ang eleksyon. Meron po kaming ginagawa 100 days before election. Ang sabi ko nga, dun dating old school natin, no? 3Gs, guns, goons, and gold. Of course, kaya mo kontrolin yun. Kaya may dinagdag kami sa goons. Ang goons, sinama na namin yung mga pulis na magiging political. Ngayon pa lamang, puspusa na aniya ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. And so guns, kinokontrol namin yung talagang mga baril ngayon. Marami po kaming huli. Sabi ko, tuloy-tuloy yung gawin ng CIDG sa mga warrants. Ihabulin natin ng mga search warrants sa mga baril. Bukod dyan, babantayan din aniya nila ang bilihan ng boto sa pamamagitan ng paggamit ng electronic money transfer. Of course, yung gold, kasana po yung pagbabay dun sa mga GCash. So dapat maayos po natin dun sa COMELEC. Paano yung mga electronic, yung GCash, yung any form, dapat matapos po natin to. Bukod sa mga private armed group, imino-monitor din ng PNP ang mga pulis at militar na makikisaw-saw sa politika. Aniya, ituturing nilang goons ang mga ito kapag pumanig na sa isang politiko. Goons, pinapaayos ko na sa IAS yung mga pulis na may involved. They will not recover anymore. Kasama na rin dun sa 100 days namin before election yung ginagawa namin. Para babala sa mga pulis namin. Babala ni Chief PNP, sisiguruhin nilang hindi na mapupromote ang mga pulis na mangingialam sa politika. Huwag tayo magpagamit. Let us be apolitical. Let us remain, let's give dignity to our uniform. Kasama na rin po yung dismissible. Kailangan na talagang proof namin, we will dismiss people ng mga police who will become biased po dun sa politics for this coming election po. Dagdag ni Chief PNP, bukod sa 3Gs, babantayan din aniya nila ang pagkalat ng fake news sa pangunguna ng PNP Anti-Cybercrime Group. And pinaka-worst na hindi pa namin na kailangan namin pagpreparan yung misinformation. Yan po yung the next, kasi dati 3Gs lang eh. Ngayon 3Gs and 1F, fake news. Yun ang magiging problema natin. Fake news will dictate who will win. Kasi talagang sirante, paano natin makokontrol dun sa media, social media, sa internet, sa Facebook natin, kung mga false ang pinapalabas sila. Si General Marbil ay nakatakdang magretiro sa February 7, pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nalalapit na ang panahon ng kampanya ng mga kandidato para sa darating na 2025 midterm elections. Pero ilan sa katangian na hinahanap ng isang botante ay ang pagkakaroon ng maayos na track record ng isang kandidato para ito ay iboto. Ngunit naninindigan naman ng isang political analyst na dapat nang alisin ang mga survey dahil hindi naman ito sapat na maging batayan para sa pagpili ng ibobotong politiko. Narito ang report ni Benedict Samson. Sa papalapit na campaign period ng mga aspirant, unti-unti na ring naglalabasan ng mga survey sa kung sinong politiko ang nakatatak sa masa. Sa inilabas sa survey ng Tangere mula sa nasa 2,400 respondent sa bansa, kabilang sa hinahanap ng isang botante sa isang politiko ay hindi korap, matapat, mapagkakatiwalaan at may integridad, may takot sa Diyos, may malasakit o mawain, mabait at maaasahan. Base rin sa survey, nalalaman ng impormasyon ng isang kandidato mula sa Facebook, telebisyon, radyo, YouTube, search engines, kapamilya o kaibigan, political events, government website, article o write-ups at TikTok. Ayon kay Tangere President Martin Peñaflor, bagamat mayroong resulta na lumabas, hindi ito nangangahulugan na ito nakaka-impluwensya sa boto ng isang botante. Ang lagi naman namin sinasabi yung survey, snapshot yan for that time ng sentiment ng isang tao. So, a lot can happen. It can be, yung iba, pwede siya maging influence. Pero the main influencer really in voting
Hindi naman po talaga survey. Ang main influencer for voting talaga, yung lalo na for first-time voters, yung sinasabi ng kanilang magulang at kamag-anak. Ngunit para kay Geopolitical and Economic Risk Consultant, Professor Mario Ferdinand Pasion, duda siya sa inilalabas na resulta mula sa survey. Sana imbestigahan po ito ng House at saka ng Senate, no? At magkaroon po sana ng batas na accreditation na hindi lahat ay pwedeng mag-survey. Dapat yung mga accredited survey firms lang. Tapos dapat may transparency. Sino-sino ba yung mga tinanong? Saan lugar ba kayo nagpunta? Ano ba yung mga tanong? Kasi kung flawed yung tanong, edi flawed din yung results, no? Kung mali yung tanong, di mali din yung resulta, no? Dapat din anya na alisin na ang pagkakaroon ng survey sa mga kandidato. Sana, kumari, pagbawal na nga yung mga survey na yan. Dati naman, wala yung mga ganyan-ganyan eh. Recent phenomenon lang yan, ano? Lumitaw lang yan, mga bandang 1987, ano? But before 1987, wala naman yung mga ganyan-ganyan eh. Nakakasira sa ating demokrasya. No, imbis na mabigyan ng laya yung kaisipan ng mga botante, na-influence yung isip ng mga botante at nalilimit na lang kung sinong lumalabas doon sa survey. Tapos sila rin yung kung sino yung lumalabas sa survey, sila na lang yung ini-interview ng mainstream media. Para naman kay President and CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategies, Professor Edmund Tayaw, hindi batayan ang survey sa pagpili sa isang kandidato. Actually, ang survey hindi dapat na ginagamit para pumili ng kung sinong iboboto mo. Ang dapat na gamitin ng mga botante yung alamin nila kung sino yung mga iboboto nila. Yung mga survey kasi, ang significance ng survey, para doon, yung legitimate na survey, ang gamit niyan, mas doon sa tumatakbo kasi gustong malaman ng tumatakbo saan siya kilala, saan siya malakas, saan siya mahina, para ma-adjust niya yung kampanya niya. Pero para sa masa, ano nga ba ang katangian na hinahanap nila sa isang kandidato? Yung kahit na wala siyang billboard or basta yung nakakatulong siya sa ating bayan, tapat sa tungkulin at hindi corrupt, yun ang pinaka-the best. Paano ngayon sa social media talaga nakikita mo yung mga napupost din nila na kagandahan? Yun. Mga nagiging idol mo sila. Pakiramdaman natin ang sinong karapat-dapat. Yung nakikinig ko lang sa radyo. Yung mga balita, ganyan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga naaresto sa mga pulis na akusado sa operasyon kaugnay sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Dalawa pang pulis na mayroong warrant of arrest ang nahuhuli na rin sa Pasay City. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ilan na lang ang di pa naaaresto sa mga akusadong pulis sa kaso na yan? Sa sinasabi ng PNP na 20 yung pinaghahanap nila na mga aktibo. Kahapon ay may bilang sila na 15. Pero dito sa 15 ito ay meron rin na mga nagretiro na nasubuko din sa kanila. Kaugnay nga ito dito sa operasyon ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Nadagdagan pa ito kagabi matapos ngang maaresto yung 2 pang aktibo diyan sa bahagi ng Pasay City. Ang 2 pulis na ito ay may ranggong Police Chief Master Sergeant at Police Master Sergeant. So sa ngayon ay nasa 17 na ang hawak ng Philippine National Police. Nauna nang sinabi ni Police Regional Office 3 at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na 20 na lamang ang aktibo sa 29 na pinaghahanap. Kabilang nga dyan ang 2 Police Lieutenant Colonel, 1 Police Major, 2 Lieutenant, 1 Chief Master Sergeant, 1 Senior Master Sergeant, 1 Senior Staff Sergeant, 2 Corporal at 7 Patrolman.
Kahapon aga, sinabi din ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre na hindi pa nila ma-account ang dalawang general na retirado na. Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Tinatalakay ngayon sa pagdinig ng House Quadruple Committee ang issue kaugnay sa pagpupuslit ng iligal na droga sa bansa. Ito ang kauna-unahang pagdinig ng Quadcom ngayong 2025. Posible ring muling mapag-usapan ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may inaasahan bang bagong testigo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw? Ela, aantabayan na natin ngayong araw yung kahihinat na ni dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Pinatawan ng contempt order ng House Quadruple Committee o Grijaldo noong 2024 at kasaluyang nakadetene sa premises ng Kamara. Ayon kay House Quad of Overall Chairperson Representative Robert East Barbers, aalamin mula kay Police Colonel Grijaldo ang ilan pang impormasyon kaugnay ng ginawang pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Partikular na kung bakit wala umanong report mula sa Mandaluyong PNP sa ilalim ng pamuno nito kaugnay ng krimen. Matatanda ang inakusahan ni Police Colonel Grijaldo ang 4 House panels na tila puwersa umano siya upang magsalita kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration. Samantala, ang dating hepe naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Wilkins William na pinatawan din ng contempt, ay listed Quadcom contempt citation at inaasang makikipag-cooperate pa rin sa mga pagdinig. Ngayong araw ay isinasagawa ang 14th hearing ng 4 House panels. Samantala, isyu naman sa pagpupusulit ng illegal na droga sa bansa ang unang tinalakay ng Quadcom. Yung smuggling ng mga nirekomendang kasuhan ng House Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nito. Unang sumalang naman sa pagtatanong ng mga kongresista, si dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. 150 persons deprived of liberty o PDL ang inilipat ng Bureau of Corrections mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungong Leyte Regional Prison nitong linggo. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba ng Bucor na matugunan ang decongestion o sobrang pagsisiksikan ng mga PDL sa Bilibid. Bilang paghahanda na rin ito sa pagsasara ng Bilibid sa 2028. Hanggang ngayon ay wala pa ring tulong na natatanggap sa kooperatiba at insurance company ang pamilya ng mga naulila at nasugatan sa nangyaring aksidente sa banggaan ng minibus at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Nakialam na rin dito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 para mapabilis ang proseso ng tulong sa mga biktima. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong proseso ba ang kailangan para may matanggap na tulong ang mga biktima ng aksidente at pamilya ng mga nasawi? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, bago mag-release ng pera ang insurance company, kailangan muna na magpasa ng hininging dokumento ng mga nagastos ang mga pasyente sa ospital. Kapag naipasa na yung mga hininging requirements, maaari na rin mabayaran yung kanilang mga nagastos, pati na yung mga nagastos din sa mga ospital. Tumulong na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para madaliin na ang proseso sa pagtulong sa mga 20 sugatan at 2 namatay sa nangyaring aksidente sa Kalumpit, Bulacan noong nakaraang Martes, January 14. Ayon kay LTFRB Region 3 Regional Director Amino Denguro, isang linggo na ngayon mula nang nangyari ang banggaan ng minibus at tricycle. Dapat ay tulungan muna ng insurance company ang mga pasahero na naospital at maging ang mga namatayan.
Hindi lang pinamadali, no? Sinulatan pa namin yung concern na transport cooperative diyan sa may Kalumpit, Bulacan, yung Carmex, pati na yung insurance na cover doon, yung personal passengers accident insurance. For the meantime, na hindi pa nila naasikaso yung lahat ng mga dokumento na ibibigay sana doon sa insurance, tulungan muna nila yung ating mga pasahero na hospital, pati yung dalawang namatay doon sa tricycle kasi insured yan. Ayon kay Aminuddin Guro, maaaring makatanggap ang mga pasahero ng minibus ng hanggang maximum of 100,000 pesos. Depende sa kanilang nagastos sa ospital. Habang sa mga sakay naman ng tricycle na namatay ay maaari lamang na makatanggap ang pamilya ng 100,000 din para ito sa burial assistance. Ayon sa asawa at anak ni Johnny Reyes, ang tricycle driver na nasawi sa aksidente, kulang ang 100,000 pesos na burial assistance, lalo't may anak silang nag-aaral at bukod pa ang nawasak nitong tricycle na hindi na mapapakinabangan. Hindi po sapat yung 100,000 na yun na manggagaling sa insurance. Tsaka yung sa may company, hanggang ngayon po hindi po sila nakikipag-usap sa amin. Paano naman po yung mga gastusin namin? Tsaka po yung nasirang tricycle ng asawa ko, hindi na mapapakinabangan. Ayon sa LTFRB, kung aapila ang pamilya ng mga nasawi ay maaari silang lumapit sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kasama na rin ang kompensasyon sa trabaho ng mga nasugatang pasahero. Ella, sa kasalukuyan ay dito tayo sa mismong burial o burol ng tricycle driver na namatay, na nandito rin yung anak at asawa. At yun nga ay sa ngayon nakatanggap sila ng tulong na 20,000 sa provincial government. At maging doon sa mga iba pa na mga tumutulong dito. Pero sa ngayon, Ella, ang problema nga nila ay wala pang nagpapakita hanggang ngayon uli na mga sa insurance company at maging doon sa kooperatiba na panawagan nga nila ay tulungan sila na dagdagan itong assistance na matatanggap nila, hindi lang 100,000. At sa January 23 nga ay nakatakda nga yung libing ng dalawang namatay doon sa loob sa tricycle. At yan mo yung latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Pinayagan ng Office of Civil Defense Western Visayas na pansamantalang makauwi at makapag-ani ng kanilang mga pananim ang mga magsasakang inilikas dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Gayunman, limitado lamang ang ibinigay sa kanilang oras at mahigpit silang imo-monitor ng mga otoridad upang masiguro na agad ring makakabalik sa evacuation centers. Ang detalye ihatid sa atin ni Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano na ba karaming mga magsasaka yung apektado ng pagsabog ng bulkan at ilang oras lang ba yung ibinigay sa kanilang window time para makapag-ani? Aga 16,000 magsasaka ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon ayon sa ulat ng Department of Agriculture, Negros Island, at ang kanilang window hours para makauwi sa kanilang lugar at makapag-ani ng kanilang mga pananim ay mula 6 a.m. lamang hanggang alas 4 ng hapon. Pero itong mga apektadong magsasaka sa ngayon ay hindi pa sila maaaring pagkalooban ng financial assistance hanggat hindi pa ligtas na tuluyan makabalik na sa kanilang mga lugar. Ongoing pa rin kasi ang identification ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka. Pinayagan ng Office of the Civil Defense Western Visayas na makauwi muna sa kanilang lugar ang mga magsasakang inilikas dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong nakaraang Disyembre. Nakiusap ang lokal na pamahalaan ng La Castellana na pauwiin muna ang mga apektadong magsasaka para anihin ang kanilang mga produkto at pananim ngayong harvest season tulad na lamang ng mga tubo at mga gulay. Ito ay para magkaroon pa rin ng source of income ang mga magsasaka. Maaari silang mag-check ng kanilang mga iniwang ari-arian o magpakain ng kanilang mga alagang hayop. Pero may mga kasama silang mga miyembro ng task force Kanlaon para makatiyak
na hindi sila tatagal sa loob ng 6-kilometer danger zone at makabalik agad sa evacuation center. Kailangan din muna nilang kumuha ng access pass at ID sa kanilang mga camp manager. Mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. ang window time at regulated o limitado ang mga farming activities. Nananatili pa rin ang border checkpoints sa paligid ng bulkan at mayroong mga pick-up points sa mga piling lugar. Pinayagan ng OCD na makapasok sa 6-kilometer danger zone ang mga evacuees dahil bagyang bumaba ang aktibidad ng bulkan. Handa naman ng OCD na payagan ang lokal na pamahalaan ng La Carlota at Baguio City na pansamantalang suspindihin ang pagban ng mga human activities sa loob ng danger zone. Ayon sa ulat ng Provincial Agriculturist, as of January 12, umabot na sa 129 million pesos ang pinsala sa agrikultura ng Negros. Kabilang dito ang mga palayan, taniman ng mais at sa palaisdaan sa 22 barangay sa isla. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinatawad ni US President Donald Trump ang halos 1,500 US Capitol rioters na sangkot sa kaguluhan noong January 6, 2021 sa kanyang unang araw bilang bagong Pangulo ng Amerika. Mula sa Maryland, USA, makibalita tayo sa ating global correspondent na si James Bontuyan live. James, ano ang detalye nitong presidential pardon na iginawad ni US President Donald Trump? Yes, magandang tanghali sa inyo dyan, Ella. Ngayon ay kasalukuyang alas 11 na ng ating gabi dito sa Maryland, USA. Sa kasalukuyan, nasa Oval Office si Trump matapos ang kanyang oath-taking na ginanap kaninang tanghali upang nagdaan ang hindi bababa sa 100 executive orders. Kabilang dito ang PNC na sinasabi nyo, Ella, para sa defendants ng January 6 riots na inaasahang magdudulot ng pagpapalaya at pagbabasura ng kaso ng ilan sa kanila. Matatandaang na-impluwensyahan umano ng isang speech ng nooy outgoing president na si Trump ang mga rioters na lusubin ang US Capitol upang pigilan ang pag-certify ng pagkapanalo ni Biden. Ang pagpapatawad ay isinod sa executive pardon ni dating President Joe Biden para sa mga kasapi ng January 6 Investigative Committee. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Binawi rin ni Trump ang membership ng US sa Paris Climate Agreement. Sa kanyang inaugural speech, binigyan din ito ang plano na muling pag-drill ng langis sa bansa upang mapababa ang inflation at presyo ng bilihin. Inaasahan ngayon o hanggang sa mga susunod na araw ay mapapalaya na ang mga sangkot sa Capitol riot. Habang inaasahan rin na madidismiss na ang mga kaso nito sa korte. Samantala, nakumpirma na rin ng Senado ang Trump nominee para sa Secretary of State na si Marco Rubio, ang unang cabinet official sa bagong administrasyon. Si Trump ang 45th at 47th president ng US at wala itong naging anumang government position bago ito sumabak sa pagkapangulo noong 2016. Bagong pasukin ang politika, kilala si Trump bilang isang businessman at television personality. Yan muna ang ating update mula dito sa Washington DC. Balik sa iyo, Ella. James, may update ba na nabanggit si US President Donald Trump kaugnay sa issue ng pag-ban sa TikTok dyan sa Amerika? Yes, Ella, nabanggit niya nga ito at isa nga ito sa kanyang idinelay dahil napangako niya nung kanyang kampanya na i-overturn niya itong naging pag-ban sa TikTok. Supposedly effective January 19. Ito ay kahapon dito. Ngayon, January 20, ay agad niyang pinirmahan ang pagdidelay nito for a 75-day extension. Wika ni Trump, nang simula niya itong gamitin, ay siya mismo ay nag-enjoy din siya. At ang paniwala niya kasi ay kulang sa oras yung timing na mag-i-interfere di umano ito sa kanyang abilidad na makipag-negotiate pa further para ano ang gagawin niya dito sa TikTok, kung ito ba ay kanyang ibibenta o kanya ba itong isasara.
Para sa kanya, ang TikTok ay naitatag ng Chinese user or founder nito para sa mga kabataan o para sa mga kids. Pero kung ang mga kids mismo ay makukuhanan ng mga information, ay hindi ito magiging maganda para sa mga kabataan. Kaya as of now, may 75-day extension siyang ginawa bilang bahagi ng kanyang pagpirma ng executive order na ito upang mabigyang daan ng ilang panahon ang kanyang negotiating team kung ano ang marapat gawin sa TikTok, Ella. Alright, pwede mo ba kami mabigyan ng detalye, James, ukol doon sa naging pronouncement ni President Donald Trump ukol sa withdrawal ng Amerika sa World Health Organization? Yan, patungkol naman dyan sa World Health Organization, WHO, matatandaan natin bago natapos ang termino ni Trump nung first time, noong 2020, ay nagbabala ito na magwi-withdraw ang US sa World Health Organization or sa WHO na nga na ito. Ang mga pangunahing reason na kanyang sinabi ay dahil sa pag-mismanage ng organisasyong ito o ng agency na ito nang magkaroon tayo ng COVID-19 pandemic noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. At ang failure daw ng agency na ito na hindi makapag-adapt agad ng immediate resolution or reforms patungkol sa bagay na iyan. At isa sa mga natandaan nating na-complain niya ay dahil ang demand ng agency na ito ay ang makapagbayad ng US ng mas malaking chunk na halaga kumpara sa China. Kinumpara niya ito sa China kung saan mas maliit ang binabayad ng China dito. Kaya sa pamamagitan ng pag-withdraw ng WHO sa WHO ng US, ito ay kanya lamang tinutupad ang kanyang pangako noong bago sana siya manalo ng 2020, kaso natalo siya ng 2020 election at ngayon ay tinupad na niya ito, Ella. Alright, maraming salamat, James Bontuyan, live na nagulat mula sa Washington, D.C. Magpapatuloy sa Sabado ang pagpapalaya ng mga hostage ng Hamas bilang bahagi ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Kapalit nito ang pagpapalaya ng Palestinian prisoners. Samantala, patuloy ang paghahanap ng rescue workers sa mga guho sa Gaza kung saan tinatayang libo-libo ang mga natrap. Ang Gaza ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar at maraming taon upang muling bumangon matapos ang matinding pinsala ng digmaan. Sa kabila ng ceasefire, may mga insidente ng putukan pa rin sa ilang bahagi ng Gaza. Niyanig ng 6.4 magnitude na lindol ang Dapu Chiayi County, Taiwan madaling araw ng Martes. Tumama ang malakas na pagyanig sa Taipei na nagdulot ng brownout at pagkasira ng ilang gusali. Lumikas sa mga empleyado ng chipmaker na TSMC mula sa mga pabrika nito sa Southern Taiwan. Habang nirescue naman ang ilang residenteng na trap sa lungsod ng Tainan. Sa ngayon, wala pang ulat ng malalaking pinsala o nasawi ayon sa mga otoridad. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa lugar dahil sa peligro ng mga aftershock. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 35 na nagsasabi, "Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid." At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.